Sa iba pang balita, hindi bababa sa 150 inmates ng North Cotabato District Jail ang nakatakas kaninang alas 12:30 na madaling araw. Kaugnay ng insidente yan, makakapanayam natin si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Chief Inspector Xavier Solda. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapanood. Okay, para po sa kaalaman ng mga nanonood ngayon, paano po nangyari yung pagtakas ng mga inmate? Paano pong nasa lakay yung selda? Well, unang-una po, before po noong palitan ng putok, nawalan muna ng ilaw kasi sa loob ng ating facility. And yun nga, pagka wala ng ilaw, saka na nagkaroon na ng putukan, mabuti na lamang alerto po yung ating mga kasamahan doon. Nakipagpalitan sila ng putok doon sa mga mahigit 100 armed men na sumugod doon sa North Cotabato District Jail. Unfortunately, during the firefight, isa pong personnel natin ang nasawi. Sir, meron na po ba tayong eksaktong bilang ng mga nakatakas na inmate? Well, doon sa huling tala po natin, meron tayong mga 158 na inmate na nakatakas. Ito po yung mga bine-verify natin kasi wala po sila sa facility at sinecheck po natin yung mga dokumento nila. Diyan po sa bilang na 158 na yan, 12 na po ang na-recover natin. Doon po sa 12, yung 2 po sumuko na lang din sa mayor. Sir, medyo delikado po kung may mga nakatakas na mga preso na ganyang karami. Kayo po ba'y nakipag-ugnayan na sa mga LGUs para magtaas na ng alerto doon sa may buong North Cotabato? Well, actually, ang BJMP mo muna, dahil nga po sa bilang na ito, nag-augment po kami ng mga personnel namin and aware din naman po ang local government, ang provincial government. In fact, nagkaroon pa nga ng briefing kanina yung governor ng probinsya kasama yung aming warden and yung buong Kidapawan po mismo ngayon, nakakordon na, coordinated na rin po ito sa ating mga kasamahan sa PNP, maging sa AFP. Nais po kasi nating siguruhin na dun sa isasagawa na recovery operation, lahat po ng pwedeng makatulong ay magsasama-sama para masiguro po na itong mga nakatakas na ito ay hindi makalalayo at maibabalik po sa loob ng facility. Sir, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na pinutulan ng kuryente bago sumugot yung mga armadong grupo. Pero meron po ba kayong video recordings o yung mga CCTV na na-videohan ito? O bago naman mawalan ng kuryente? Yung pong ating, definitely po, ang lahat naman ng mga facilities ng BJMP, particular halimbawa sa North Cotabato District Jail, meron naman po tayong CCTV. Yun nga lang talagang sabi ng mga personnel natin kanina, nung past midnight, zero visibility. Pagkatapos, before pa nung firefight, ay pinatayan sila na nawalan ng kuryente, nawalan ng ilaw sa lugar. So most likely, before the incident, may mga recordings tayo makuha. Well, sir, maaga pa para sagutin nyo to. Pero yung mga, according sa mga nag-gather ninyo na mga information, may lead na po ba kayo kung anong grupo ang nasa likod nito? Well, bine-verify po natin, in fact, may mga lumabas sa iba't ibang report ng iba't ibang networks na name-mention po ang BIFF, ang MILF, pero ang BJMP po, we don't want to speculate. Ang gusto po namin muna, verifikahin yung information sa mga na nakalagay doon sa mga karpeta ng mga inmates natin na nakatakas. From there, doon po tayo mag-start. Ang focus po kasi muna namin ngayon ay doon sa sinasagawang recovery operation, and alongside with that is of course yung initial investigation doon sa nangyaring insidente. Sir, hindi pangkaraniwan yung ganitong kalaking prison break. Ito po ba, matapos ang insidente, inalerto na rin po ba yung iba pang mga kulungan sa buong Mindanao? Tama po kayo dyan, Actually, during the firefight, na-inform na po namin lahat po ng mga kasamahan po namin na malapit doon sa area. Naka-heightened alert po ang buong Region 12 at ang mga kalapit na probinsya para po ma-check din namin, masiguro na alerto yung aming mga personnel. Bagamat ito po, do hindi namin naasahan, ang mga personnel naman po namin, lagi naman po yan silang naka-alerto at sa mga eventualities na ganito. Unfortunately nga lang, dito sa insidente na to may isa pong nasawi. Pero imagine po natin
natin, mahigit 100 armed men ang sumugod po at ang nakipaglaban lang po dyan ay halos 20 personnel at umabot po ang palitan ng putok ng 2 oras. Yun nga lang hong 5 minuto, hindi na ho natin ma-imagine yung ho po kayang aabutin ng halos 2 oras. At natutuwa naman kami, dun ho sa 1,511 na inmates, no, bagamat malungkot na may 100 nakatakas, ang masaya po kami na naprotektahan po ng aming mga personnel yung aming facility, hindi po na-overrun at naprotektahan yung mahigit 1,400 na iba pang mga inmates sa civilian. Sir, sa inyong pakikipag-ugnayan po sa AFP at sa PNP, nirekomenda niyo po ba na magkaroon ng parang mga checkpoints para hindi na makalayo pa itong mga nakatakas na mga preso? Tama po kayo dyan, no? Kasalukuyan, yung pong Kidapawan City, nakakordon na po yan, no? Katulong po natin yung PNP at ang AFP. Both po sa pagkukordon at pagsisecure ng area, kasama din natin sila sa recovery operations. Sir, bilang panghuling katanungan, para po hindi na maulit yung ganito kalawak o kalaking prison break, ano po ang gagawin ngayon ng BJMP? Well, sa inisa po na ginawa namin, napakalaking bagay po kasi nung augmentation ng personnel. Kasi kung hindi po kami nakapagdagdag ng team ng tao doon sa North Cotabato District Jail, baka mas worse po ito. Pero ang mas importante po dito, ma-improve po yung mga facilities ng BJMP, lalo na po doon sa mga identified yung mga high risk and na may mga high risk, no, na nasa high risk areas din, no. Actually, noong holiday season po, nagpalabas po ng memorandum ang aming Chief BJMP, si Jail Director Serafin P. Barreto, na maging alerto yung mga personnel namin. Kaya nga, nung nangyari ito, meron pa kami mga standby team na nandun sa facility at nandun sa mga adjacent na municipalities, meron din tayong mga personnel na nakatulong. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong tanghaling ito. Ating pong nakapanayam si Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson, Chief Inspector Xavier Solda. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po.